Ito si attorney. Paano attorney? Untrue or false, ano? Untrue or completely false. Why? Because, you know, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Ano? Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100. Wow! Okay, Ninana. Sa tingin mo ba, Attorney Lacson, ulitin natin ha, para malinaw ha. Ulitin natin. Camera, action. President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Ano? Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President. Anak ng puta talaga. Isipin mo, Undersecretary lang. Gagamitin yung pangalan ng Presidente ng Pilipinas para magnakaw ng bilyon-bilyong piso. Wow naman. Tangin mo, attorney. Tuloy. Making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, anak ka ng puta, 100 bilyon. 100 bilyong piso. Undersecretary, pinaniwala si Saldico at hindi man lang nagtanong si Saldico sa Presidente. Anak ng puta, naglolokohan tayo dito. Ulitin ko. Undersecretary, pinaniwala si Saldico na yung 100 billion na ipasok sa BICAM. Ginamit ang pangalan ng Presidente. Abe, Attorney Lacson. Ay, naku, nagigigil ako sa'yo. Ginagawa mo kaming bobo. Sa tingin mo, gagawin ng isang undersecretary yung 100 bilyon ay gagamitin ang pangalan ng Presidente para maipasok sa BICAM. Hindi siya natatakot sa ganung kalaking halagang pera. Abe, ewan ko sa'yo. Tuloy natin yung katarantaduhan mo. Yusek Trigib Olaybar. Sige, pa. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview niyo yung kanyang notes. Ano? This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng interim appointment because Congress is not in recess. Diba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Na-assign. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. So, hindi ka naniniwala kay Saldico. Mas naniniwala ka dito kay Yusek Bernardo. So, ang pinaniniwalaan mo lang kay Saldico, yung 100 billion. Hindi mo pinaniniwalaan na nakarating sa Presidente yung kickback. At ang pinaniniwalaan mo, yung sinasabi ni Bernardo, na itong isang undersecretary ba ito, o na si
Bersamin ba to? At itong Olaybar ay ginamit ang pangalan ng presidente para magkaroon ng bilyon-bilyong kickback. O tuloy. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the president, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag-aalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. Wow! 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van Ang galing ni Lacson. Alam na alam niya. May armor van. Sige, tuloyin muna natin bago tayo Si Yusek Olaybar, may armor van siya. Magpapark sa basement ng Diamond Hotel. Darating yung van driven by Olaybar. And possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek. So tama yung pinakitang bag ni luggage ni Saldico na may date na March 11. So ngayon, yung pinakitang mga luggage na sinasabi ng mga vloggers na fake, Photoshop o kung ano man, ay tama kasi March 11, binabanggit mo. So tama yung pinakita ni Saldico. O tuloy. Olaybar. Kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion. Ngayon. Or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Sige, kaya mabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the president. Isipan mo. But I took notes when Kunya. Saan napunta yung 8 billion? Senator Lacson. Kay Olaybar, saka kay Bersamin. Tapos sasabihin, alam mo, Senator Lacson, yung ganong amount, no, yung 1 billion, 8 billion na kickback, sinasabi mo, naniniwala ka diyan kay Bernardo ba yan, o Alcantara, kay Bernardo, na merong ganong kalaking halaga na kickback. At ang sinasabi mo lang dito, ang pinaglo-lawyering mo dito, pinagtatanggol mo rito ay yung presidente na sinasabi mo hindi mo naman ipinagtatanggol. Ikaw naman, pinaglololoko mo kami. Saan ngayon napunta yung billion, yung 8 billion o 2 billion na sinasabi mo ngayon na talaga namang na-deliver doon sa ban? Napunta lang doon sa dalawa, kay Bersamin at kay Olaybar.
ibig mo ba sabihin ganun kalakas ang loob ng dalawa na yon na magnakaw o mag-kickback na bilyon-bilyon na gamit-gamit ang pangalan ng presidente? Parang malabo yata yung Brad. Parang wala pa yata ako nakikitang ganun kalakas ang loob na gagamitin mo ang pangalan ng presidente na isa ka lang undersecretary. At ang inuutusan mo pa na mag-insert ng 100 billion ay itong mga kongresista na hindi man lang nagtanong sa presidente. Hindi ba nagkakausap si Saldico at saka ang presidente? $100 billion, hindi man lang tinanong nitong si Saldico yung presidente, parang ganun ang gusto mong palabasin. At parang ang datingan ay isang undersecretary ay nakakapagdikta sa isang powerful na kongresista na katulad ni Saldico that time. Parang malabo yata yun. At ang sinasabi mo, kinat mo na yung paliwanag mo, hindi mo sinabi kung saan mo dinala kung saan napunta yung pera. Parang ang sinasabi mo, yung pera huminto dito kay Ulaybar at saka kay Bersamin. Abi, napakarami palang pera nun. Bakit pinahayaan yung... Saan kaya itinago yan? Yun nga isang armor ban 2 billion 8 billion. So, paano nangyari yun na Lacson? Sige nga, paliwanag mo nga. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my two lawyers. Importante yan. Panotaryo he was mo. also with his lawyer. Panotaryo mo. So, and that happened. The president received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, ito, meron akong notes dito. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2025. 2020, ano to? Last quarter. Yusek Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare Of course, along with Yusek Cabral, kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bunuan na mag-prepare ng listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to... Ito daw yung awkward. Doon na lang tayo sa doon sa sinasabi niya na ang nagpe-prepare daw nung ay itong si Bunoan at saka yung ibig mo sabihin nagnanakaw si Bunoan, nagnanakaw itong si Undersecretary na hindi alam ng presidente na gamit-gamit yung kanyang pangalan. At naluko niya napaniwala niya itong si Saldico na yung sinasabi nitong Undersecretary ay galing sa presidente. Teka muna, may mali yata doon, Senator Lacson. Unang-una, ikaw ba, halimbawa, sinabi sa'yo nung Undersecretary dyan na, oy, Senator Ping Lacson, isingit mo itong 100 bilyon sa BICAM. Bilis-bilisan mo. Utos ng presidente. Hindi ka man lang tatanong sa presidente. Sip-sip ka sa presidente halimbawa. That time, sip-sip halimbawa ngayon, sip-sip ka kay presidente. May nag-utos sa yung undersecretary ngayon doon. Ilagay mo nga ito, Senator Lacson, kunyari, sa BICAM o sa BICAM, kung ano man. Isingit-singit, inserts mo ito dyan at utos ng presidente. Hindi ka pa magtatanong. Teka muna, bakit hindi ang presidente ang tumawag sa akin? Ako'y isa akong kongresista na powerful ako. Andyan naman yung pisa niya. Bakit hindi man lang sa pisa niya sabihin? O hindi man lang kausapin yung pisa niya? Bakit undersecretary ang nakikipag-negotiate doon sa Tapos doon sa kickback, undersecretary din. Sa tingin mo, ganun kalakas ang loob ng undersecretary, Senator Attorney Lacson? Hirap na hirap kayong ipagtanggol si Bongbong Marcos, kayo ni Attorney Claire Castro. Hirap na hirap. Tingnan mo itsura mo, hindi ka na yung demeanor mo, parang hindi mo na maintindihan kung anong pagpalusot ang gagawin mo.
Alam mo, ako masasabi ko sa Senator Lacson, ito, sigurado ito. Believe me, sa una makakalusot ka. Sa pangalawa, makakalusot ka. Pero sa pangatlo, huwag mo nang uulitin at mabubulilyaso ka na. Kaya ang mga magnanakaw, alam niyo ba kung bakit nabubulilyaso? Nagnakaw nung una, nakalusot. Inulit, nakalusot. Nung pangatlo, uulitin uli. Diyan malulusot ka na. 1, 2, 3 lang yan. Tinan mo nangyari kay Bongbong Marcos. Di ba? Pangatlong taon, nabulilyaso siya. Di ba? Kaya ikaw, yung kasinungalingan mo, yung kasipsipan mo, itigil mo na. Hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit pinagtatanggol mo ang presidente, hindi mo hayaan na kung sino yung mga gustong mag-witness, ay imbestigahan nyo ng imbestigahan. Kung totoo yung sinasabi, kung hindi totoo yung sinasabi, huwag nyo supilin. Inaakwit mo agad yung presidente. Bakit? Pag presidente ka ba, hindi ka na pwedeng... Ba't si Duterte pinagbibintangan yung nagnakaw ng mga kasamahan yung iba dyan? Oh. Bakit ito? Bawal. Anak lang po. Ewan ko sa'yo. Putay na ka. To correct this. To correct this. Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nang galing sa RDC bago po podohan? Nanakawin nga Ano ka ba? Hindi na question dito ngayon yung Lacson. Ang question dito, alam na namin kahit kung may una ko, hindi. Ninanakaw nga Ang tanong dito, sino nagnanakaw? Yun ngayon ang issue rito, hindi na kung nauna sa GAA, nauna sa NEP, nauna yung blah blah blah. Hindi na yung issue. Ang issue rito, may nakawan. Sino ngayon yung nagnakaw? At ang sinasabi mo rito, hindi kasangkot yung presidente, pinabubulaanan mo. Yung sinasabi ni Saldico, na si Saldico naman, ay sinasabi niya, nag-deliver siya ng pera, hindi ka naman, ala ka naman doon, wala ka naman personal knowledge. Para kasi Auntie Claire, sinasabi ni Amy Marcos na yung kanyang kapatid ay nagbabawal na substances o kung ano man yun, na coca. Ang sinasabi ni Auntie Claire, hindi raw totoo. Hindi naman sa iyong kapatid. Parang ikaw. Ang nagsasabi yung nag-deliver, ikaw ay nagpapasinungaling. Anong karapatan mo? Ang trabaho nyo rito, dinggin lang kung ano yung ebidensya. Hindi para magkaroon kayo ng konklusyon. Habang ang nangyayari kasi, ang ginagawa nyo, Lacson, pagka tatamaan yung presidente at si Romualdez, binabaril nyo agad yung testigo. Kumbaga, binabaril. Kumbaga, yung kanilang mga statement, binabaril nyo agad. Parang ibinabalik nyo sa kanila at kinakasuhan nyo at pinasisinungalingan nyo. Ano ba kayo? Kayo ba'y abogado ng presidente at ni Romualdez? Bakit kayo yung sumasalag dun sa mga testigo? Kayo yung sumisira sa mga testigo? Dapat nga dito, alagaan nyo yung mga testigo Diba? Dapat siguro kayo magsyota ni Claire Castro. Alam nyo, kayong dalawa ni Claire Castro, mas magaling pa kayo doon sa mga tao na may personal knowledge. Katulad mo, sinasabi na nga ni Saldico na siya yung nagbigay ng pera sa presidente, nagdala siya ng pera doon Ikaw ba nagdala? Hindi naman ikaw Ikaw ba yung abogado ni Bongbong? Hindi naman. Senador ka, di ba? Blue Ribbon Chairman ka.
kailangan mo yung investigasyon. Bakit? Si Claire Castro naman, ang sabi, halos maloka-loka na sa pagpapatanggol kay Bongbong Marcos na hindi raw nagdodroga, samantalang yung kapatid na mismo ang nagsabi na nagdodroga simula pa nung araw. Ito namang lukarit na abogada na ito na wala naman siyang, hindi nga siya siguro nakasama sa bahay nitong mga Marcos nung araw Kaya kung magsalita, akala mo, siya ba yaya ba ni Bongbong Marcos? Ano ba? Yaya ba siya nung araw? Siya ba naging girlfriend nung araw ni Bongbong Marcos? Ano ba? Hindi naman, di ba? Dapat kayong dalawa, ni Claire Castro, total, mukhang bagay naman kayo. Kayo na lang mag-love team. Hindot kayo.